Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3951 espesyal na trabaho. Sa totoo lang ay ayaw ni Yefan na makialam sa kanyang sariling negosyo, ngunit itong si Angia ay talagang nagpaayaw sa kanya. Yefan, anong ibig mong sabihin? Ako ang deputy head at nagtuturo ako sa isang room, bakit ka nakikialam? Deputy head. Ngumisi si Yefan, gumalaw ang kanyang kamay na parang kidlat, at ang kalahati ng espada ng knight ay nakarating na sa tuktok. Sa noo ni Angia. Nanlamig si Angia. Hindi man lang siya nag-react. Kung gusto siyang patayin ni Yefan, saglit lang. Maaari bang ang titulo ng deputy head ay humadlang sa iyo na mamatay? Mahinang tanong ni Yefan. Gustong magalit ni Angia, ngunit dahil sa hindi nakikitang pakiramdam ng pang-aapi, ang kanyang lalamunan ay tila nadiin ng isang bato. Kahihiyan. Ayaw. Ngunit wala kang magagawa. Anong ginagawa mo? Sa sandaling ito, nagmamadaling lumitaw si Sylvie sa labas ng kwadra. Yefan. Ibaba mo ang espada. Mabilis na ipinaliwanag ni Kun Chi, head ng regiment, si Angie ang sumunog kay Aking. Hindi na kami nakatiis ni Yefan, kaya, tama na. Ayokong marinig ito. Pinandilatan ni Erway si Kun Chi, sinulyapan niya ang sitwasyon sa eksena, paanong hindi niya alam ang nangyari. Si Angia ang deputy head ng team. Kung may problema siya, maaari mong sabihin sa akin. Sa isang guild. Nag-aaway sila in private, so ano ang rules? Ibinaba ni Kanzi ang kanyang ulo. Hindi nais ni Yefan na magkaroon ng gulo noong una siyang pumasok sa guild na ito, at nang dumating ang oras na ipagpaliban ang negosyo, ang mga nadagdag ay mas malaki kaysa sa mga pagkalugi, at natalo lang siya sa espada. Captain, sa palagay ko ang Yefan na ito ay makakaapekto sa pagkakaisa ng ating guild sooner or later. Masyado siyang self-righteous. Inayos ni Angia. Angia, opisyal na lumagda si Mr. Yanshu sa kontrata, at malapit na naming formal na tanggapin ang malaking komisyon na ito. Kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan, mangyaring hintayin ang pagtatapos ng gawaing ito at isaalang-alang ito para sa iyong mga kasosyo sa guild, okay? Napabuntong hininga si Sylvie. Kumislap ang mga mata ni Angia at nakangiting sinabi niya, since sinabi mo iyon, syempre sinusuportahan kita, well, wala akong pakialam sa kanila. Napatingin si Sylvie kay Aching na nakatayo. Aking, okay ka lang. Umiling si Aking. May bakas ng awa at kawalan ng magawa sa mga mata ni Sylvie, malapit nang ipadala ang aming pangunahing koponan. Ihanda ang iyong mga mount dito. Bago umalis, sumulyap si Aching kay Yefan, ngunit walang sinabi. Bagamat medyo curious si Yefan tungkol sa undead na ito, hiniling ni Sylvie sa kanila na talakayin ang komisyon, kaya kailangan niyang bumalik muna sa guild. Isang silid na may lahat ng uri ng sandata at saber na nakasabit dito, ganap na hindi pambabae, ang opisina ni Sylvie. Naghihintay na rito si Yanshu, hawak ang isang volume ng mga libro sa kanyang kamay, mabilis na binuklat ito. Nang makitang bumalik si Yefan at ang iba pa, tumayo si Yanshu, ngumiti at tumango kay Yefan. Binigyan siya ni Yefan ng thumbs up nang walang sinasabi. Mr. Yan, ayon sa iyong kahilingan, dumating na rin si Yefan. Ngayon ay mayroon na tayong huling kumpirmasyon sa pagtitiwala bago tayo umalis. Matapos makaupo ang lahat, umupo si Sylvie sa maliit na conference table at nagbukas ng dami ng mga dokumento. Sa FITS, maraming mahalagang dokumento ang hindi nakaimbak gamit ang optical brain equipment, dahil mas confidential ang mga espesyal na materyales sa papel. Ang komisyon na ibinigay mo ay para sa amin na i-escort ka at ang volume na ito ng mga blueprint sa Iron City, bangplating. Oo, tumango si Yanshu. Sa buong paggalang, sa palagay ko ay hindi mo ipinagtapat sa akin ang ilang mahalagang punto, magalang nang ngumiti si Sylvie. Bakit sinabi ito ni Kapitan Sylvie? Sinabi ni Sylvie, bagaman hindi ako eksperto sa larangan ng casting, ngunit noong nag-aaral ako sa akademya, nakita ko ang maraming mga guhit ng sikat na godcaster. Kahit na ang mga espiritual na kasangkapan sa iyong mga guhit ay hindi masama, hindi sapat para sa iyo na gumamit ng ganoong kalaking pera upang hilingin sa amin na samahan ka. Natahimik si Yanshu, na parang may iniisip. Nagtaka si Yefan, ano ang Godforge? Ito ay isang espesyal na trabaho, at ito ay napakabihirang sa labas ng 5 regular na trabaho. Ang ilang mga tao ay ipinanganak na may pangangalaga ng Diyos ng apoy, ang Diyos ng panday. Siya ay may sobrang talento sa paghahagis. 99% ng foundries na maaaring lumikha ng artifacts ay divine casting masters. Hindi nakalimutan ni Kun Chi na banggitin, siya nga pala, si Aching ay isang hindi-hindi. Patay, sa mahigpit na pagsasalita, ay isa ring espesyal na trabaho, ngunit. Okay. Hindi nasisiyahang sinabi ni Angia, sa harap ng employer, bakit mo ito pinag-uusapan? Espesyal na trabaho, hindi mo ba alam kung paano suriin ito? Biglang ngumiti si Yanshu. Head Sylvie, gaya ng inaasahan sa isang nangungunang estudyante sa akademya, alam kong mahirap magtago sa iyo. Ang matandang Ginoo ay magalang, wala akong masamang intensyon, iniisip ko lang na mas mabuti na upang makumplito ang isang misyon, kailangan mong malaman ang mga pangunahing punto ng misyon, sabi ni Sylvie. Tumango si Yanshu at sinabing, sa totoo lang, ang divine caster na binanggit mo ngayon, ang undead. Ay katulad ko. Natigilan ang lahat. Mayroon ka ring espesyal na trabaho. Biglang tanong ni Sylvie, hindi niya talaga nakita. Bamulong si Yanshu, ako. Ay isang dakilang sage. Ano?
Biglang hinawakan ni Sylvie ang blueprint scroll, idinilat din nina Angia at Kunchi ang kanilang mga mata. Tanging si Efan lang ang mukhang blanco, ano ang dakilang sage? Sinabi ni Angia na may seryosong ekspresyon, kailangan mo lang malaman na kung ang isang mahusay na pantas ay ganap na maunlad, ito ay magdadala ng walang katapusang mga posibilidad sa pag-unlad ng sibilisasyon. Sa kasaysayan, ang mga imperyo ng gintong sibilisasyon ay nagbago, at may mga dakilang pantas sa likod nila. Ang Fiz Institute ay kilala bilang ang tatlong elder ng Fiz Ice, Hans, and Fit, dalawa sa kanila ay mahuhusay na sage, at ang natitira ay isang divine caster. Hindi maiwasan ni Yefan na magulat. Hindi ko ini-expect na ganito pala kalaki ang propesyon ni Yan Shu. Mr. Yan, dapat mas alam mo kaysa sa sinuman kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang mahusay na pantas. Matigas na sinabi ni Sylvie, mayroon akong lahat ng dahilan upang sirain ang kontrata ngayon, dahil nagtago ka ng masyadong mahalagang impormasyon. Napabuntong hininga si Yan Shu. Alam kong napakahirap gawin ito sa aking sarili, ngunit, wala rin akong pagpipilian, at nasuri ko na kaya mong kumpletuhin ang komisyong ito. Itinuro ni Yan Shu si Yefan, sana ang pagsali ni Yefan sa misyon na ito ay resulta ng maingat na pagsasaalang-alang. Bukod dito, Kapitan Sylvie, sinuri ko ang ilang talaan ng misyon ng iyong guild at sinuri ko ang iyong guild. Patawad sa aking pagkakasala, ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Ito ay hindi malusog. Ang Lance Warlock Group sa Stone Castle ay mabilis na lumago sa mga nakaraang taon at ninakawan ka ng maraming negosyo. Kung walang malaking tiwala, maaaring kailanganin mong magsangla ng ilang ari-arian upang mapanatili ang mga operasyon. Napansin ni Yefan, nakikinig sa pagdating sa Lance Warlock Group, halatang pangit ang ekspresyon ni Sylvie, at tinatayang matagal na siyang nagmumakmak. Nagpatuloy si Yan Shu, kung maaari mo akong i-escort pabalik sa Bangping, ibubunyag ko ang aking pagkakakilanlan at gagawa ako ng pangalan para sa iyo. Ito ay parehong katanyagan at kapalaran, hindi ba? Tulad ng inaasahan sa isang mahusay na pantas, ang aming sakit na punto, talagang kinukurot mo ito sa lahat ng oras. Sarcastic na tawa ni Sylvie. Hindi ko ibig sabihin na maging walang galang. Sa kabaligtaran, nagtitiwala ako sa karakter ni Head Sylvie at ng iyong guild, kung hindi ako mangangahas na ipagsapalaran ang lahat, sabi ni Yan Shu. Nag-isip sandali si Sylvie at nagtanong, may tanong pa ako. Bilang isang mahusay na pantas, maaari kang mag-apply para sa asylum mula sa Kachu Federation, o kahit na humingi ng tulong sa Fiz Institute. Ang Adventurers Guild, sino ang namamahala sa iyong escort work? Ipinaliwanag ni Yan Shu, hindi lahat ng mahusay na pantas ay maaaring tumanggap ng pangunahing atensyon ng Fiz Institute. Bagamat bihira ang mga mahuhusay na pantas, hindi sila naghahangad ng higit na pagpipino. Sa kabilang banda, ang Fiz Institute ang pinakakailangan. Ang lugar ng dakilang sage. Wala pa akong kabisera, kaya hayaan ang Fiz Institute na magpadala ng isang tao para protektahan ako, at ang Kachu Federation, ay hindi ako mapaniwalaan. Sumubsob ang mukha ni Sylvie, ibig mong sabihin, ang mga taong gustong pumatay sa iyo ay mga taga-federasyon. Tumanggo si Yan Shu, ang paglalakbay na ito sa Longmelo ay dapat nanalik ng mga opisyal ng Federation. Dumating ang Westwind Iron Brigade upang patayin ako. Kaya lang, ang tahasang pagpatay sa mga dakilang pantas ay maaaring humantong sa pagsisiyasat ng Instituto ng Pananaliksik, kaya ang kabilang partido ay hindi nang ahas na maging masyadong direkta. Ang Westwind Iron Brigade ay isang chess piece lang na ipinadala nila. Pagkatapos pumatay ng mga tao at carjack, ituturing silang mga tulisan. Kung ito ay masira, walang makakaalam ng katotohanan. Biglang tinampal ni Kunchi ang kanyang noo, hindi katakataka, sabi ko, saan nanggaling ang Westwind Iron Brigade na nagawang pagnakawan ng space rail car, lihim pala itong sinusulsulan ng mga tao sa Federation. Oo nga pala, Yefan, pumunta ka pa rin sa karwahe ni Mr. Yan. Mukhang tama ka. Sa katunayan, ang tonic na iyon ay papasok upang patayin si Yan Lao. Nagkibit-balikat si Yefan, Yan Shu he looked at him playfully. Hula ni Sylvie, tinatayang alam ng buong Westwind Iron Brigade, at pati na rin si Tonic. Ang tunay na target, at inakala ng iba na ito ay isang ordinaryong pagnanakaw. Sino ito, kung hindi? Ang Westwind Iron Brigade ay walang lakas ng loob, sabi ni Yan Shu. Sumimangot si Angia at sinabing, head of the regiment, ang pag-escort sa dakilang sage sa Bangpiao ay masyadong mapanganib, at ang kalaban ay mula sa Federation. Baka ang kabilang partido ang may kontrol sa bawat galaw natin. Sa palagay ko ay hindi matatanggap ang komisyon na ito. Mas gugustuhin kong maging ligtas at hindi sabik sa mabilis na tagumpay. Hinusot-kusot ni Sylvie ang kanyang mga mata at sinabing, Angie, sa tingin mo ba, hindi maiisip ni Mr. Yan ang iniisip mo? Dahil ipinagkatiwala niya sa amin ang pagtitiwala, gusto niyang imbitahan ko si Yefan na sumama sa kanya. Dapat may sarili siyang pagsasaalang-alang. Hindi siya magbibiro tungkol sa sarili niyang buhay. Hindi nagkaimik si Angia. Tulad ng inaasahan kay Kapitan Sylvie, salamat sa iyong tiwala sa akin, nakangiting sabi ni Yan Shu. Captain, pero Hamuplating, hindi ba ito ang site ng Stanley Blade, biglang nabanggit ni Kunchi. Natarante si Yan Shu, Stanley Blade. Ano ang conflict sa pagitan ng iyong regiment at Stanley Blade? Sumimangot si Sylvia, saka ngumiti at umiling, ilang personal issues lang, escort lang si Mr. Yan doon, walang mangyayari. Oh,
Sinabi ni Yan Shu, Head Sylvie, ang komisyon na ito ay bigyan mo kami ng isang araw para maghanda, kinabukasan. Gumawa ng desisyon si Sylvie at pinaalalahanan ang ilang taong naroroon, Chen do not reveal the identity of the great sage Yan Shu. Bagamat ang karamihan sa mga kaaway sa Federation ay hindi pa rin mapipigilan, mas kakaunti ang nalalaman ng mga tao tungkol dito, mas mababa ang panganib. Nais ni Yan Shu na bumalik sa inn para magpahinga. Noong una, gusto ni Sylvie na magpadala ng ilang tao para protektahan siya, ngunit sinabi ni Yan Shu na magiging maayos sina Ye Fan at Kun Chi. Pagkatapos mag-alinlangan, hinayaan ni Sylvie ang kanyang Silver Dragon na si Samas na manood mula sa malayo, na binibigyang pansin ang bawat galaw sa paligid ng inn. Bagamat pumayag si Samas, medyo hindi siya pumayag. Sa kanyang opinyon, kasama si Ye Fan doon, wala siyang kinalaman sa kanya. Pagkatapos bumalik sa inn, nagsuot ng light brain helmet si Ye Fan at naghanap sa internet para sa mga espesyal na trabaho. Mandirigma, Mage, Summoner, Warlock at Oracle, ang 5 pangunahing trabahong ito, na bawat isa ay nagmula sa mga bihirang trabaho. Gayunpaman, ang mga espesyal na trabaho ay nasa labas ng 12-12 ng mga trabaho. Espesyal na trabaho, at madalas na itinuturing na mensahero ng masamang Diyos. Nagulat si Ye Fan nang makitang, bilang karagdagan sa kinikilalang pangunahing Diyos, ang ilang mga Diyos, tulad ng Diyos ng kamatayan, ang Diyos ng kadiliman, at ang Diyos ng sakit, ay itinuturing na masasamang Diyos. Hindi pinapayagan ng mga opisyal ang pagtatatag ng mga templo at ang pagpapaunlad ng pagsamba sa relihiyon. Sa madaling salita, ito ay dapat na ang pangunahing Diyos na panunupil sa masamang Diyos. Kalahati ng mga espesyal na trabaho ay nauugnay sa masamang Diyos. Ang undead ay mga taong itinuturing na sampi ng Diyos ng kamatayan. Sila ay isinilang na ang kanilang mga kaluluwa ay inalis, at bagaman sila ay matalino, sila ay nawalan ng pagkakataon na magsanay ng espiritualidad at ang kapangyarihan ng kaguluhan. Ang pisikal na katawan ng undead ay likas na makapangyarihan, at ang katatagan nito ay kamangha-mangha, ngunit kung walang kapangyarihan ng kaguluhan, ito ay isang malaking kalasag ng karne. Ngunit ang mga undead mismo, sa katunayan, ay may halos walang katapusang habang buhay, at hindi sila tatanda kapag sila ay nasa hustong gulang na. Gayunpaman, ang karamihan sa mga undead ay itinuturing na masamang palatandaan mula sa kapanganakan, at iiwanan o papatayin sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanilang mga ulo. Siyempre, hindi lahat ng espesyal na trabaho ay nauugnay sa masamang Diyos. Si Yan Shu, isang dakilang pantas, ay pinaboran ng Diyos ng karunungan. Ang mga dakilang pantas ay natural na mabilis na natututo at tumanggap ng lahat ng uri ng kaalaman, halos hanggat sila ay interesado, hindi nila ito malilimutan. Maaari nilang mabilis na makabisado ang kaalaman, isama ito, at pagkatapos ay gumawa ng mga tagumpay mula sa batayan ng kanilang mga ninuno. Sa madaling salita, ang mga dakilang pantas ay maaaring tumayo sa unahan ng iba't ibang kulturang pang-akademiko sa pinakamaikling posibleng panahon. Ang mga pinuno sa iba't ibang larangan ng siyentipikong pananaliksik ng sibilisasyong Fits ay halos lahat ng mahusay na pantas. Sa pangkalahatang pananaw sa mundo, ang mga dakilang pantas ay isang grupo ng mga mensahero na ipinadala ng Diyos ng karunungan sa mundo upang ipagkaloob ang pag-unlad ng sibilisasyon. Siyempre, mayroon ding mga dakilang pantas na ang karunungan ay ginagamit sa larangan ng intriga at mga baluktot na paraan. Kung tutusin, ang pagkakaroon ng talento sa pag-aaral ay hindi nangangahulugan na kailangan mong maging scholar. Habang si Ye Fan ay magpapatuloy sa pagtingin, ang ilang iba pang mga pagpapakilala sa trabaho ay biglang nakarinig ng mga ingay mula sa kalye sa labas. Nawala ang kanyang kamalayan, at bigla siyang sumimangot. Sa isang eskinita sa tabi ng kalye, ilang adventurer ang naghahadjust ng Chaos Energy Bomb sa isang disgrasyadong binata. Ang binatang ito ay ang undead, si Mafu Aking. Isang halimaw na hindi kasing galing ng aso, ng ahas na makialam sa sarili niyang negosyo. Bumaba ka sa lupa para kay Lao Su. Hayop. Malinaw na alam ng mga adventurer na iyon na ang mga undead ay mayabang, ngunit kakaunti ang kanilang pagtutol sa kapangyarihan ng kaguluhan. Kaya't salaitan ang pagbagsak ng mga bombang pang-enerhiya kay Aching, at itinulak siya sa ere. Si Aching ay bagbog na, ngunit may mabangis na mukha, patuloy siyang tumayo, ngunit tumanggi siyang bumagsak. Tila ang ayaw nitong saloobin ay lubos na nagalit sa isa sa mga adventurer. Dam, ano yang mata mo? Sa tingin ko hindi ako maglalakas loob na patayin ka. Naglabas ng mahabang kutsilyo ang adventurer, kung hindi ka bumaba, yumuko ka at aminin mo ang iyong pagkakamali, puputulan ko ang iyong ulo. Biglang, isang kamanghamanghang puwersa ang sumabog, ang kanyang mga binti ay puno ng mga galos, at bigla siyang pinasandal sa dingding sa isang tabi. Tulad ng isang maliksi at matulin na cheetah, ginamit ni Aching ang kanyang lakas upang lumipat mula sa dingding, umindayog at sinugod ang adventurer. Tila hindi nag-react ang adventurer, at nagmamadaling iwinagayway ang kutsilyo, ngunit wala itong laman. Inihagis siya ni Aching sa lupa, at isang malakas na suntok ang malapit ng tumama sa templo ng adventurer. Ngunit sa sandaling ito, isang putok ng apoy ang tumama sa likod ni Aching. Napasigaw si Aching at napaluhod. Ang adventurer na katabi niya ang nag-react at nagligtas sa mga kasama niya. Ang swordsman adventurer, na natakot at nataranta, ay nagalit sa pag-iisip na itumba siya ng isang undead sa publiko. Dam, pinutol kita. Gustong pigilan ng mga kasama, hoy. Ang halimaw na ito ay ang groom ng Silver Fox Knights.
Hindi magandang patayin ito, tama ba? So ano? Isang hamak na undead, nakalaban sa ating guild. Ang Escrimador ay nagwagayway ng mahabang espadang nagninangas sa lakas ng kaguluhan, at akmang dudurog sa ulo ni Ching. Nakita ni Ching ang talam na papalapit sa kanya, ngunit napakahirap bumangon dahil sa napakaraming pinsala. Isang malapit na tawag. Isang kakaibang eksena ang nangyari. Ang swordsman adventurer ay biglang tinakpan ang kanyang puso at bumagsak sa lupa sa lugar, na wala ang lahat ng kanyang sigla. Kabanata 3953 tumaya. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa bakana ng eskinita, at lahat ay nagkatinginan, hindi alam kung ano ang nangyari. Oops! Ito ay ang sumpa ng Diyos ng kamatayan. Alam ko na hindi ako mahahawahan ng mga karumal-dumal at nakakatakot na bagay. Bilasan mo! Bilasan mo! Ilang adventurer subconsciously naisip na ang Diyos ng kamatayan ay lumitaw at kinuha ang mga ito ang kaluluwa ng kasamahan. Kung hindi, bakit walang mga senyales ng isang biglaang, at ang mga tao ay magiging lubhang nalilito? Ang silver level adventurer ay napatay sa isang iglap, at natakot din ito sa mga dumaraan na nanunood, at lahat sila ay naghiwa-hiwalay. Ang mga mata ni Ching ay nagpakita ng bakas ng pag-iisip, at pagkatapos umindayog para bumangon, ang kanyang matalas na instinct na parang isang hayop ay nagpabatid sa kanya ng isang bagay. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa ikalawang palapag ng inn kung saan nakatira si Yefan. Wala si Yefan sa bintana sa oras na ito, ngunit casual na naglabas ng isang heartbreaker. Ngunit napansin din na tumingin si Ching sa kanyang silid. Ang undead. Tila ang primitive instincts ng laman ay maraming beses na mas matalas kaysa sa mga ordinaryong tao. Sigurado si Yefan na kung nakatayo siya sa bintana, tiyak na mahahanap siya ni Ching. Matapos maghanap ng ilang sandali si Ching ay hindi nagtagumpay, tumalikod siya at naglakad papunta sa eskinita. Wala na sila, ayos ka lang. Sa tapat ni Ching ay isang nanginginig, gusot na batang babae. Huwag kang pumunta dito. Ang sigaw ng babae at tumakas, tumakbo palabas ng eskinita at nawala. Bagamat iniligtas ni Ching ang babae, ngunit hanggang sa huli, takot lamang ang nakikita ng dalaga sa kanyang mga mata at walang pasasalamat sa benefactor na ito. Matapos matigilan sandali si Ching, may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit ito ay panandalian. Sanay na talaga siya sa resultang ito. Napapikit siya at nagpatuloy sa paglalakad pabalik sa kwadra. Pinagmasdan ni Yefan ang eksenang ito sa kanyang puso, at naging mas interesado sa undead na si Ching na ito. Kinabukasan, tinipon ni Sylvie ang pangunahing puwersa ng guild at nagsagawa ng mission meeting. Sina Yefan at Kun Chi ay sinamahan si Yanshu, at pagkatapos na dumalo sa guild, alam nila ang pangkalahatang plano para sa misyong ito. Matagal na mula noong pumunta ako sa Iron City Bank Plating. Tumatagal ng hindi bababa sa 15 araw upang maglakbay sa mabuhanging dagat. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay kapana-panabik na. Nga pala, Yefan, hindi ka pa nakakapunta sa Bank Plating, tama? Iyan ang upuan ng gobyerno ng Kachu Federation. Ang pinakamalaking lungsod ng Shanghai, napakasigla. Sa daan pabalik sa inn, si Kun Chi ay nasa sabik at emosyonal. Mahirap talaga para sa iyo. Para sa akin, hindi ka maaaring sumakay ng railcar para pumunta sa Hama sa pamamagitan ng paglipad. Sabi ni Yanshu. Haha, huwag mong sabihin yan, Mr. Yan, nagbigay ka ng sapat na pera, and besides, buhay na target ang pagsakay sa riles, at baka masaktan ang ibang pasahero. Ngumiti si Kun Chi, huwag kang mag-alala, ang aming ulo at ang ilan ng matandang ito ay pamilyar na pamilyar kay Shanghai, kaya dapat niyang mahanap ang pinakaangkop at nakatagong ruta upang ihatid ka ng ligtas sa bangya. Ngumiti si Yanshu at tumango, nag-alinlangan, at nagtanong, Mr. Kongki, mayroong isang bagay, hindi ko alam kung maaari akong magtanong. Ikaw ang malaking pera, banggitin mo lang. Masayang sabi ni Kun Chi. Nung nakaraang araw, parang sinabi mo na ang nakaplate na Stanley Blade ay parang kasama ni Kapitan Sylvie, mamantong hininga si Konzi, ang bagay na ito, huwag kang mag-alala, ang captain lang natin, nakasama ni Stanley Blade Octavius. Ang personal kong hinaing. Aristocratic assassin, Octavius. Tumango si Konzi, oo, si Octavius at ang aming pinuno ay parehong mga estudyante ng akademya. Noong panahong iyon, nasa top 50 si Octavius ng akademya at palagi kaming hinahabol. Commander. Hanggang sa itinatag ng aming commander ang Silver Fox, ilang beses na pumunta si Octavius sa Longmelo, na gustong pagsamahin ang dalawang guild at gawing asawa ang commander. Hindi kailanman tinanggap ng aming commander ang pagtugis ng lalaki, hindi nakalusot si Octavie, at sa huli ay sadyang sinasabutahe ang aming misyon. Salamat sa interbensyon ng Destor Alliance, hindi lumayo si Octavie, ngunit ang aming dalawang guild ay deadlocked. Natigilan si Yanshu, lumalabas na ito ang kaso, talagang hindi madali para sa pinuno ng Sylvie na bumuo ng isang Silver Guild, hindi marami. Aristocratic assassin, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Yefan. Ang pamilya ni Octavie ay isang napakatandang Fizz Noble sa Kachu Federation. Ang mga maharlikang gintong maharlika sa pangkalahatan ay hindi nagsasanay ng propesyon ng assassin kahit na sila ay may talento para sa mga assassin. Ngunit si Octavie ay napaka-individual at mas gugustuhin na matapos humiwalay sa pamilya, kinailangan niyang maging assassin, at itinatag din niya ang Stanley Blade, isa sa iilang gold guild sa Federation, kaya nakuha niya ang palayaw na Noble Assassin, paliwanag ni Yanshu.
Tama, bagamat kinasusuklaman ko si Octavia dahil sa pinuno, aminin ko na ito ang pinakamalakas na manliligaw ng aming pinuno. Salamat din sa ating matalinong Pangulong Su Chingzo na nagtatag ng DES. Espesyal na alyansa, sa magulong panahon ng Adventurers Guild, paano natin matitiis ang marahas na pakikialam ni Stanley Blade? Bam-antong hininga si Konzi. Nang marinig ito, napakagaan ng pakiramdam ni Ye Fan, ang babaeng gusto ko ay likas na kakaiba. Sina Kunchi at Yan Shu ay tumingin sa kanya na may kakaibang mga mata, at pareho silang hindi napigil ang matawa. Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Ye Fan. Hindi ko inaasahan, Ye Fan, na may ganyang katatawanan, tumawa si Yan Shu. Kuya Yan, hindi mo alam, natulala na ang taong ito. Araw-araw niyang tinatrato ang Diyosa ng tadhana bilang asawa. Parang isang magkasalungat na sakit. Reklamo ni Kunchi. Tumingin si Yan Shu kay Ye Fan ng mas mapaglarong mga mata, na parang hindi niya ito nakita. Umiling si Ye Fan at sinabing, paano kung makipagpustahan ako sa iyo? Anong taya? Sabay na tanong ng dalawa. Sa loob ng isang taon, gusto kong tawagin ako ni Pangulong Su Chingzo na asawa, sabi ni Ye Fan. Sandaling nagtitimpi ang dalawa, ngunit sa wakas ay hindi napigil ang tumawa pa rin. Tumawa si Kunchi hanggang sa tumulo ang mga luha, kuya, akala ko eskrimador ka noong una, pero kalaunan akala ko isa kang martial artist, pero ngayon nalaman kong komedyante ka pala. Gusto ko talagang sumugal, Ye ano ang itataya ni Mr. Fan? Curious na tanong ni Yan Shu. Nagkibit balikat si Ye Fan, hindi ko pa naiisip. Kapag nanalo ako, isa lang ang pangako mo sa akin, kung hindi, ipinapangako ko ang isa sa iyong mga kahilingan. Haha, nakakatuwa, kukunin ko na. Daan ng Kun Kail. Tumanggaw din si Yan Shu, pangako. Si Ye Fan ay talagang nagtakda ng isang maliit na layunin para sa kanyang sarili. Ayaw niya talagang maghintay ng matagal. Isang taon lang, kailangan niyang hanapin si Su Chingzo. Pagkatapos ng isang gabi, oras na para umalis papuntang Hama Hill. Ang 15 pilak na miyembro ng Silver Fox Knights, sa pangunguna ni Sylvie, ay nagtipon sa buhangin sa labas ng Longmelo. Ang Silver-Winged Dragon na si Somas, dala ang amo nito, si Sylvie na may mga kaliskis na pilak. Itinaas ni Sylvie ang kanyang maputlang gininto ang buhok, at bagamat ang kanyang anyo ay kaakit-akit pa rin, ipinakita niya ang isang gitling ng kabayanihan na kagandahan. Ang isang grupo ng mga miyembro tulad nina Angie at Heat ay sumakay din sa kanilang sariling mga bundok at handa nang umalis. Upang makipagtulungan sa ilang lumilipad na hayop, ang mga mount para sa land combat ay nilagyan din ng anti-gravity armor, upang ang mga kabalyero ay makakalipad. Hindi maginhawang sumakay si Yan Shu, kaya naupo siya sa isang sun suspension car. Nagkataong walang mount si Ye Fan, kaya umupo siya kasama niya. Captain, nandito na ang lahat. Sumakay si Kunchi ng puting oso na nakasuot ng battle armor at nagulat. Nandito na ang lahat, ngunit may isa pa. Kumunot ang noo ni Sylvie, tumalon mula sa Silver Dragon, lumapit sa supply car, at binuksan ang pinto ng supply car gamit ang isang espada. Lumabas ka. Sa pagtataka ng mga mata ng lahat, dahan-daang lumabas ang isang palpak na figure mula sa mga kalakal. Aking. Si Kunchi at ang iba ay mukhang natigilan, nagtataka kung bakit tahimik na nagtatago si Aking sa supply car. Kabanata 3954 na lihim. Dahil ang undead ay walang hininga at walang tibok ng puso, nakatago si Aching sa loob, at talagang mahirap itong matukoy. Alam na ito ni Ye Fan matagal na ang nakalipas, ngunit tinatamad siyang ilantad ito. Bukod sa kanya, si Sylvie lang ang may kakayahang malaman. Aking, bakit ka nagtatago sa loob? Tanong ni Sylvie. Ibinaba ni Aching ang kanyang ulo at sinabing, gusto kong pumunta sa Hama. Bakit? Natahimik si Aching. Naturuan yata ako ng leksyon ni Deputy Head Angia. Hindi ako nasisiyahan at gusto kong samantalahin ang pagkakataong makapunta sa mas maunlad na bangketang, nakangiting sabi ng isang miyembro. Ano? Isang bagay na walang utang na loob, kung hindi ka mananatili sa quadre para magtrabaho, gusto mo pang tumakas sa banggayo. Sumigaw si Heiter, sa tingin ko ay pagod ka ng mabuhay. Masama ang mood ni Heiter sa mga araw na ito, dahil sa pagkatalo kay The Bronze, Ye Fan, ginawa siyang katatawanan ni Longmelo. At si Aching ay parang tinamaan ng nguso ng baril, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong magbulalas. Nakita kong pinulot ni Heat ang sibat at binasag ito sa balikat ni Aching. Klang. Hinarang ni Sylvie ang pag-atake ng kanyang kapatid ng maaga ng isang espada. Ate, ano ang ibig mong sabihin? Kinuha mo ito, at ngayon gusto kanyang ipagkanulo at itago kay Hamano, at pinuprotektahan mo pa rin siya. Napanganga si Heiter. Dahil kinuha ko si Aching, alam ko kung anong klaseng tao siya. Sinabi ni Sylvie, ang mga undead ay hindi tinatanggap kahit saan, at pumunta siya sa bangping, hindi ito nangangahulugan na maaari siyang mabuhay ng mas mahusay. Naniniwala ako kay Aching, tiyak na nahihirapan siya, tama. Aching. Ang madilim na mga mata ni Aching ay nagpakita ng isang dampi ng damdamin, at siya ay direktang lumuhad sa buhangin. Head of the regiment, please let me follow him to Hama Hill, please. Aking, hindi tayo naririto para maglaro. Sa daan papuntang Bangya, baka makatagpo tayo ng malalaking panganib, matigas na sabi ni Sylvie. Hindi ako natatakot. Kung makatagpo ako ng panganib, lalaban ako para sa Silver Fox Knights. Gusto ko lang makapunta sa Hamano ng magkasama. Namatay ako sa daan, kinikilala ko ito.
Determinado ang mukha ni Aching. Saglit na nag-alinlangan si Sylvie, pagkatapos ay bumantong hininga, okay, maaari lang kitang malungkot at maupo sa bodega ng mga kargamento. Alam na alam niya na walang miyembro ang handang makibahagi ng bundok kay Aching. At lalong nag-atubili si Thomas na pasakayin ito ng isang undead. Hayaan mo siyang maupo sa kotse natin, wala pa ring laman ang sasakyan, sabi ni Yefan sa sandaling ito, na iniangat ang ulo. Ye ang apelyido, huwag kang masyadong agresibo. Hinayaan kitang maupo dyan para protektahan ang amo. Paglalaro ba ng bata para ipagkatiwala sa iyo? Hindi nasisiyahang sabi ni Heiter. Sa tingin ko si Mr. Yan ay maaaring sumang-ayon, tama, ulo. Tumingin si Yefan kay Sylvie. Kumunat ang noo ni Sylvie at tinanong si Yan Shu sa kanyang mga mata. Natigilan si Yan Shu saglit. Matapos tingnan si Aching, tumanggo siya, papasukin mo siya. Hindi pa ako nakikitungo sa undead, kaya gusto kong malaman pa. No need, uupo na lang ako sa bodega. Aching ngunit siya ay napakatigas ng ulo at inikat ang kanyang ulo upang bumalik sa sasakyan ng kargamento. Pumasok ka na lang kung gusto mong pumasok, bakit ang daming kalokohan? Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at hinawakan ito, hinawakan lang ang isa sa mga braso ni Aching. Sinubukan ni Aching na kumawala, ngunit ang lakas ay ganap na hindi mapaglabanan, tulad ng isang sisiw na binuhat sa suspensyon na kotse. Ang mga tagalabas ay tila napaka-relax, ngunit ang party na Aching ay labis na nabigla. Hindi pa siya nakatagpo ng isang tao na may gayong kakilakilabot na kapangyarihan na wala siyang pagkakataong lumaban. Okay, fair na. Ngumiti si Yefan at isinara ang pinto. Ang Knights ay opisyal na inilunsad. Sa dilaw na buhangin ng Manwo, lahat ng mga hayop ay madaling lumipad ng malalayong distansya sa pamamagitan ng paggamit ng flying armor. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, naiinis pa rin si Hit, lumapit kay Sylvie at sinabing, Ate, ano yung groom sa kotse? Mag-escort tayo ng undead kay Bangayo. Huwag kang magsalita, dahil pumayag si Mr. Yan ngayon, hindi na natin kailangang makialam, sabi ni Sylvie. Sa tingin ko tinutulungan mo ang Yefan na iyon, tama ba? Mayroon siyang ilang mga kasanayan, ngunit hindi siya kilala, at maya-maya ay malalagay siya sa gulo. Reklamo ni Heiter. Hate, may pagkiling ka kay Yefan, maging mapagbigay at umasa, bumantong hininga si Sylvie. Sabi mo kuripot ako. I'm your own younger brother. Ang pagsasabi nito ay para ipaalala sa'yo na mas gugustuhin mong pumunta sa lalaking nagngangalang Ye kaysa maniwala sa mga salita ko. Tanong ni Hait. Hit, huwag mong kalimutan na ako ang pinuno ng regiment, may sarili akong paghuhusga, pansinin mo ang tono mo. Medyo matigas na sabi ni Sylvie. Hey, ngumisi si Hit, ate, hindi mo ba gusto ang tansong taong iyon? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Medyo nagalit na si Sylvie. Kung hindi ka nahulog sa kanya, bakit mo ginamit ang iyong pagkakakilanlan bilang pinuno ng rehimyento para apihin ako? Nagpakita ng malungkot na tingin ang mga mata ni Siter, ate, huwag kang masyadong mapagmataas, hawak ko ang iyong sikreto. Biglang nanginig ang maselang katawan ni Erway, at may kislap pa nga sa gilid ng kanyang mga mata. Siyempre, ako ang iyong nakababatang kapatid, at tiyak na itatago ko ito para sa iyo, ngunit, kailangan mo ring maging mabait sa akin. Pagkatapos magsalita ni Hit, muli niyang sinakian ang War Beast. Dahil malayo sila sa ibang tao noong high-speed flight, naisip kong walang makakarinig sa usapan ng ate at kuya. Ngunit hindi nila inaasahan na ang kakayahan ni Yefan sa pagdama ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Nang pumunta si Hit kay Sylvie para magreklamo, napansin ito ni Yefan, pero ayaw niya, pero narinig niya ang lihim ni Sylvie. No wonder, sobrang yabang ng Hit na ito sa guild, meron kaya talagang malilim na hawakan si Sylvie para kurutin niya. Salamat. Biglang, si Aching, na nakaupo sa tapat niya, ay nagsabi ng isang bagay kay Yefan. Bumalik sa katinuan si Yefan at nagtaka, ano? Sinabi ni Aching na may masalimuot na ekspresyon, kahapon, sa eskinita. Ikaw ba? Hinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, hindi mukhang tanga ang batang ito. Mahuhulaan mo ba na siya iyon? Curious na tumingin si Yanshu sa kanilang dalawa, hindi alam kung ano ang nangyari. Dahil alam mong iniligtas kita, hindi ba dapat ipahayag mo rin ito? Nakangiting sabi ni Yefan. Anong gusto mong gawin ko? Diretsyong tanong ni Aching. Sabihin mo sa akin kung bakit gusto mong pumunta sa Hama, sabi ni Yefan. Ibinaba ni Aching ang kanyang ulo at natahimik sandali bago niya sinabi, gusto kong ipaghiganti ang aking ama. Ang tatay mo. Di ba sabi mo iniwan ka ng magulang mo? Ito ang aking adoptive father. Mahigpit na kinuyam ni Aching ang kanyang mga kamay. Si Kwan, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng paghihiganti, siya lang ang tanging tao sa mundo na handang protektahan ako. Siya ang taong lubos kong iginagalang. Biglang napagtanto ni Yefan na hindi katakataka na ang batang ito ay naiinggit sa kasamaan, ngunit mayroon siyang malambot at mabait na panig. Tila nakilala niya ang isang mabuting umampon at nagdala ng sinag ng liwanag sa madilim niyang mundo. Ipinaalala nito kay Yefan si Pangulong Lee, at ang kanyang kalooban ay medyo komplikado. Sino ang kaaway mo? Natahimik ulit si Aching, parang ayaw na niyang magsalita pa. Sinabi ni Yefan, kung sasabihin mo sa akin, baka matutulungan kitang makamit ang paghihiganti. Umiling si Aching, ako mismo ang maghihiganti sa paghihiganting ito, at ayaw kong makasakit ng sinuman. Ang iyong kalaban. Hindi ang marangal na mamamatay tao na si Octavius. Biglang tanong ni Yanshu sa oras na ito.
Mukhang natigilan si Aching, ikaw. Paano mo nalaman? Talagang. Ngumiti ng pilit si Yanshu. Okay, Yanshu, masasabi mo pa ba ang kapalaran? Kahanga-hanga rin ang pakiramdam ni Yefan. Umiling si Yanshu at sinabing, sa totoo lang, hindi mahirap hulaan. Gusto niyang pumunta kay Bang Ping, kaya pinaliit niya ang saklaw. At siya ay nasa Longmelo, at mas gugustuhin niyang manatili sa Silver Fox kung siya ay binubuli, na nagpapakita na nasa Silver Fox ang gusto niya. Bagay. Ang pinakamalaking koneksyon sa pagitan ng Yinho at Hama ay si Octavius, ang pinakamalaking manliligaw ni Sylvie. Kung hindi ako nagkakamali, gusto ni Aching na nasa Yinho, wait and see. Walang pagkakataon na makita si Octavie. Kaya lang, hindi pa personal na dumating si Octavie sa mga nakaraang taon, kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong pumunta sa Bangayo at magkusa na maghayganti para kay Octavie. Puno ng pagtataka si Ching. Ito ay isang maliit na palatandaan lamang, maaari mong hulaan ang napakaraming. Pinayuhan ni Yanshu, isuko mo ito, sa iyong kakayahan, 100 sa iyo, imposibleng patayin si Octavie, huwag isuko ang iyong buhay ng walang kabuluhan. Hindi ako takot sa kamatayan, mura lang ako, kahit 1 in 10,000 lang ang pagkakataon, ipaghihiganti ko ang tatay ko. Si Aching ay may matigas na mukha, at halatang hindi nakikinig sa panghihikayat. Nang makita siyang ganito, napabuntong hininga na lamang si Yanshu at wala nang nasabi pa. Sa sandaling ito, biglang naglunsad ng voice command si Sylvie sa buong team. Lahat. May sitwasyon sa hinaharap. Kabanata 3955 Time Labyrinth. Bagamat ang klima ng Sand Sea ay pabago-bago, para sa mga adventurer na naninirahan sa lugar na ito sa mahabang panahon, ang mga ordinaryong sandstorm at thunderstorm ay normal. Lalo na para sa mga kabalyero na maaaring lumipad sa matataas na lugar, ang mga pangkalahatang masamang sitwasyon ay direktang malulutas sa pamamagitan ng mga paglukso sa mataas na altitude. Gayunpaman, mayroong ilang mga espesyal na natural na sakuna na walang adventurer na nangangahas na madaling hamunin. Sa oras na ito, sa harap ng Silver Fox Knights, ang orihinal na eksena ng lumilipad na dilaw na buhangin ay naging kakaibang kakaiba. Tila lahat ng uri ng pira-pirasong oil painting, na patuloy na napunit at muling pinagsama-sama. Ilang sulya pa, para bang mahuhulog na ang buong tao sa isang uri ng kumunoy, lumubog ng malalim dito. Captain, maaari bang iyon ang Time Labyrinth? Si Angia ay sumakay sa isang summoned beast at lumipad pasulong na may malungkot na ekspresyon. Sa tingin mo rin, nag-alinlangan si Sylvie. Ano? Time Labyrinth? Masyadong delikado sa harap mo. Talagang hindi magandang maging isang guro, bakit ka lumitaw sa rutang ito? Ilang miyembro din ang nagreklamo, at subconsciously ginawa ang Mount's Retreat. Ano ang Time Maze? Tumingin si Yefan kay Yanshu. Alam talaga ito ni Yanshu, at sumagot, sinasabi na ang 5 dakilang Diyos ng paglikha ay hindi gaanong bihasa noong nilikha nila ang pinakaunang gintong sibilisasyon. Kaya, paminsan-minsan ay magkakaroon ng ilang mga imperpeksyon, iyon ay, ilang maliliit na bahid. Ang enerhiya ng ilang mga fragment ng oras na iniwan ng Diyos ng oras ay magdudulot ng kaguluhan sa oras sa isang partikular na lugar sa mga tiyak na oras. Kapag ang anumang buhay ay pumasok sa lugar na iyon, ito ay malalim na makulong sa time vortex, at ang mga hindi inaasahang pangyayari ay magaganap. Iyon ang Time Maze. Sa kasaysayan, napakaraming kaso ng pagkakasangkot sa Time Maze. Ang ilan sa kanila ay direktang binago, ang ilan sa kanila ay naging whitehead sa magdamag, at ang ilan ay nanatili dito sa loob ng ilang panahon, at nang lumabas sila ay mga pagbabago na. Sa kabutihang palad, ang Time Maze ito ay hindi karaniwan, at ang paggalaw ng oras ay buburahin ito at hindi magpapatuloy. Sa totoo lang, ito rin ang markang iniwan ng 5 dakilang Diyos ng paglikha, na napakahalaga para sa pagsasaliksik. Maraming humahanga sa Diyos ng oras kahit na naghahanap ng time labyrinth saan man sa ginintoang sibilisasyon, sa tingin ko ito ang pinakamalapit na lugar sa Diyos ng oras. Hinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, anong kalokohan ng Diyos ng oras? Maaari bang magkamali ang creation? Mali, hindi ba pwedeng itama? Bilang isang taong nauunawaan ang kapangyarihan ng oras, higit na nararamdaman ni Yefan na ang Diyos ng paglikha na ito ay napaka-problema. At Diyos ng paglikha na ito ay napaka-problema. At binuksan ni Yefan ang pinto ng kotse at sinabi kay Sylvie sa harap niya, hindi iyon time maze, kung hindi ka naniniwala, pumunta sa makikita mo ito kapag malapit ka na. Nagtatakang tumingin sa kanya ang mga miyembro ng Knight. Yefan, paano mo nalaman? Curious din na tanong ni Sylvie. Hindi ito ang kapangyarihan ng oras, ito ay ilang magulong enerhiya lamang na lumilikha ng isang ilusyon, sabi ni Yefan. Joke. Kung sasabihin mong hindi, edi hindi. Ikaw. Sa isang time maze, responsable ka ba? Tumawa si Angia. Huwag kang maging matuwid, bata, naiintindihan mo pa ba ang kapangyarihan ng oras? Naiinis na sabi ni Hyter. Nagtawanan din ang isang grupo ng mga tao mula sa guild. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakakaunawa sa kapangyarihan ng oras ay ang mga nangungunang kapangyarihan ng gintong sibilisasyon. Nang makita ito, hindi nag-abala si Yefan na kilalanin sila sa pangkalahatan, basta't maayos niyang mapuntahan si Bang Piao, hindi na mahalaga ang iba. Tinanong ni Sylvie si Siang Yanshu, Mr. Yan, ano sa palagay mo?
Pinag-isipan ito ng mabuti ni Yanshu at sinabing, sa pagkakaalam ko, hindi masyadong nagpapakita ang time maze, sa pangkalahatan ay mas nakatago ito. Gayunpaman, hindi ko pa nakikita ang real-time maze, kaya hindi ako nang ahas na tumalon sa mga conclusion. Captain, hindi ito biro. Sa tingin ko hindi ko kayang mag-take ng risk. Iwasan natin ang lugar na iyon, mahigpit na sabi ni Angia. Saglit na nag-alinlangan si Sylvie, ngunit matatag pa rin ang pakiramdam. Okay, pagkatapos ay mahahati tayo sa dalawang grupo. Angia, kunin mo ang kalahati ng iyong tropa, pumunta sa kanan, at dadalhin kita sa kaliwa. Oo. Agad na binati ni Angia ang kalahati ng koponan at nagtungo upang mag-imbestiga sa isang direksyon. Hit, you come with me, tawag ni Sylvie nang makita niyang susundan ng kapatid niya si Angia. Bakit? I have always acting with Kuya Angie, hindi nasisiyahang sabi ni Haiter. Iba ang oras na ito. Kung talagang time maze ito, napakadelikado dito, sabi ni Sylvie na nakakunot ang noo. Panginoong Kapitan, minamaliit mo ba ako? Sumugsob ang mukha ni Hit, at kakaibang sabi niya. Nagmamadaling kinukumbinsi ni Angia, Hit, inaalala ka ng kapatid mo. Hindi na kailangan. Bagamat hindi sinasadyang natalo ako sa tansong lalaking iyon, hindi ako naging mahina para maprotektahan bilang isang bata. Nahulog ang kahihiyan. Leader, hayaan mo lang si Hit na sumama sa akin, huwag kang mag-alala, magiging maingat tayo, sabi ni Angia. Hindi napigilan ni Sylvie, kung tutuusin, hindi niya kayang maging masyadong partial sa kanyang nakababatang kapatid sa harap ng mga miyembro ng team. Okay, ano ang sitwasyon, makipag-ugnayan ka agad sa amin. Matapos sabihin iyon ng dalawang panig, bawat isa ay nilagpasan nila ang time maze sa unahan at nagsimulang tuklasin ang iba pang ligtas na mga ruta. Bagaman hanggat malayo ang iyong tinakbo, maiiwasan mo ito, ngunit mayroong hindi lamang mga tao sa dagat ng buhangin, kundi pati na rin ang ilang mga halimaw at hindi kilalang mga panganib. Kaya kailangan pa ring gawin ang kinakailangang investigasyon. Ang hover na kotse ay natural na sumunod kay Sylvie, bumagal, at nagsimulang maingat na makita ang pasulong. Captain, sa tingin ko dapat mas mahigpit ka kay Hit minsan. Masyado siyang ignorante. Sa daan, pakiramdam ni Kunchi ay wala pa ring kwenta para sa nangyari kanina at para sa kanyang diyosa. Oo, ang main team ng guild natin, si Hit ang Silver 3, at ang lakas talaga ang pinakamahina. Malibang hayaan siyang sumunod sa atin. May iilan ding team members sa tabi nila na umalalay kay Sylvie. Ngumiti si Sylvie sa mga miyembro, tapos, maagang umalis ang mga magulang natin, at hindi masyadong maganda ang personalidad ni Hit, kaya may responsibilidad ako. Head, Hit has a sister like you, it's his honor, to be honest. Siya kung hindi dahil sa kapatid mo, gusto ko siyang bugbugin. Sa lalong madaling kongki. Matapos magsalita, napagtanto niya na parang hindi tama, at ngumisi, nagbibiro lang ako. Hindi nagalit si Sylvie, at ngumiti, salamat, Kongki. Namula si Kongki at hindi umiwas ng tingin, hindi naglakas loob na magsalita pa. Nagtawanan ang ilang miyembro na katabi niya, halatang may nakita, pero hindi nila ito nabasag. Tumingin si Yefan sa bintana ng kotse, ngunit nakita niya na may bakas ng kalungkutan at kalungkutan sa mga mata ni Sylvie. Obviously, nahihirapan din siyang protektahan ang kapatid niya. Pagkatapos ng kalahating oras na paglalakbay, sa wakas ay naging makinis ang mga buhangin sa harapan. Kaagad na nakipag-ugnayan si Sylvie kay Angia, nakumpirma na ito ay possible dito. Kung wala kang mahanap na paraan, bumalik ka muna. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, walang tugon. Sumimangot si Sylvie, sumigaw ng ilang beses, at sa wakas ay may gumagalaw doon. Isang namamaos na boses ng lalaki ang nagsabi sa mahinang boses, long time no see, Captain Sylvie. Nang marinig ang boses na ito, nagbago ang mukha ni Sylvie at ng iba pang Kunchi at ng iba pa. Kabanata 3956 na huwag mong bitawan. Lan Zuo. Hinuyam ni Sylvie ang kanyang communicator, tumingin sa time maze na unti-unting nawala, at biglang may napagtanto. Itong ilusyon, ang multo mo ba? Ngayon ko lang naisip, medyo late na ba? Ngumisi si Lan Zuo, sa tingin mo ba ay napakaswerte mo na nakatagpo ka ng time maze? Napakawalang muwang. Ano ang ginawa mo sa aking mga tao? Nagnganga ang ngipin ni Sylvie. Sila. Makinig ka sa sarili mo. Kaagad, doon nanggagaling ang sigaw ni Hit. Ate. Ate, halika at iligtas mo ako. Tila inaabuso, humagulgol at napaungol si Hit. Ang magandang mukha ni Sylvie ay namutla, Lanzuo. Ang iyong Lance Warlock Group ay ang Silver Guild, kaya kung may kakayahan ka, maaari mo kaming hamanin sa isang tuwid na paraan. Anong ginagawa mo? Hamon. Sylvie, nahihiya kang sabihin yan. Lumabas. Sinabi ni Lanzuo nang may pang-aalipusta, hindi lang ako katulad mo, gumagawa lang ako ng mga bagay ng may malupit na puwersa. Kahit lumaban ka talaga, paano ka magiging kalaban ko? Anong gusto mo? Tanong ng boses ni Sil Weihan. Napakasimple, ipadala sa akin ang mga kalakal, na gusto mong i-escort, kaya hahayaan kong mabuhay ang iyong nakababatang kapatid at ang mga miyembro ng team. Narinig ito ng lahat, at nabalisa ang kanilang mga mukha. Malinaw, nalik pa rin ang pagkakakilanlan ni Yanshu. Palabas.
Lanzua. Lumalabag ka sa mga patakaran ng Dist Alliance. Hindi ka ba natatakot na mapatalsik sa alyansa? Tanong ni Sylvie. Huwag kang tanga, nakatanggap din ako ng seryosong tiwala. Wala kang desisyon kung tatanggalin ako. Nakangiting sinabi ni Lanzuo, Sylvie, inililigtas kita. Tinanggap mo ang komisyong ito, ngunit nasaktan mo ang isang taong hindi dapat masaktan. Mukha namang madilim si Sylvie at huminga ng malalim. Okay, I get it, nasaan ka? Ipapadala ko sa iyo ang mga coordinate, dalhin mo na lang ang mga gamit, mas mabuti na huwag kang maglaro. Stupid woman. Pagkatapos magsalita ni Lanzuo, nagpadala siya ng lokasyon. Leader, samahan na kita, masyadong mapanlin lang ang Lance Warlock Group. Galit na sabi ni Kunchi at ng iba pa. Umiling si Sylvie na may tame time na ekspresyon. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang napuntahan nila. Kung pupunta kami ni Summers doon, at least masisiguro namin ang kaligtasan, pero kung pupunta ka, hindi naman. Captain, balak mo bang pumunta mag-isa? Ayaw ng kabilang partido kay Yan Lao. Tama. Tanong ng isang miyembro. Kahit na mamatay tayo sa labanan, hindi natin maibibigay si Old Yan. Mga knight tayo ng regular guild, hindi mga magnanakaw. Mata-ray na sabi ni Sylvie. Pero halatang may mga taga-suporta sila. Kung ipagpapatuloy natin ang misyon na ito, tayo ba ay mapupuntahan ng alyansa at mga opisyal? Nag-aalala ang isa pang miyembro. May ilang mga prinsipyo, kahit na mamatay ka, hindi mo ito masisira. Matigas na sinabi ni Sylvie, kung may nangyaring mali, ako na ang bahala. Dito ka na lang, dapat may protektahan si Mr. Yan. Si Kunchi at ang iba ay mukhang gumalaw. Ay nagsagawa ng nightly silot. Oo, Kapitan. Binuksan ni Sylvie ang pinto ng kotse at sinabing, Mr. Yan, huwag kang mag-alala, maliban na lang kung mamatay ako, tiyak na paprotektahan kita hanggang sa huling sandali. Agad siyang tumingin ng malalim kay Ye-fan. Ye-fan, saglit pa lang tayong magkakilala, at hindi kita masyadong kilala, pero dahil nagtitiwala sa iyo ang dakilang sage, nagtitiwala din ako sa iyo. Please, gusto mo tulungan kita? Tanong ni Ye-fan. Salamat pero kaya ko ang sarili ko. Ang tungkulin mo ay protektahan ang employer. Ngumiti si Sylvie, saka tumalikod at mabilis na sumakay. Nagpakita ng pag-aalala si Yan Shuen, hindi ko inaasahan na gagawin ng kabilang partido ang hakbang na ito. Itong Lance Warlock Group ay ang guild na sinabi mo noon, ang guild na nagnanakaw sa negosyo ni Silver Fox nitong mga nakaraang taon. Tanong ni Ye-fan. Oo, ang pinuno nila na si Lanzuo ay isang warlock na ang lakas ay maihahambing sa pinuno ng Sylvie. Kapag ang mga warlock ay madalas na one-on-one, mahirap makipagkompetensya sa mga kabalyero, lalo na si Sylvie ay isang Dragon Knight. Ngunit ang Lanzuo na ito ay isang bihirang propesyon sa mga warlock, heavy mecha warlock, na may malakas na frontal combat effectiveness. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ng taong ito ay wala siyang ilalim sa kanyang trabaho. Maraming miyembro ng warlock na tinanggap. Lahat sila ay may mga kriminal na record. Napabuntong hininga si Yan Shu, magiging maayos si Head Sylvie, tama ba? Mukhang nagmamadali pa akong hayaan siyang gawin ang gawaing ito. Mukhang hindi ka man lang nag-aalala sa sarili mo. Ano? Ang gusto ng kabilang partido ay ikaw. Neil Arrow ni Ye-fan ang lasa. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ligtas ako sa tabi mo, ngumiti si Yan Shu. Talagang ligtas ka, sabi ni Ye-fan. Sa sandaling ito, binuksan ni Kunchi ang pinto at nag-aalalang sinabi, Ye-fan, nag-aalala pa rin ako, tutulungan ko ang regiment commander, dapat ay optimistic ka kay Mr. Yan. Siya ay nakasakay sa isang lumilipad na dragon, hindi ka magkakaroon ng oras upang maabutan, kalimutan ito, sabi ni Ye-fan. Kung gayon hindi rin ako maaaring manatili dito. Pagkatapos magsalita, hinabol siya ni Kunchi. Ang taong ito ay talagang desperado sa pag-ibig, hindi alam ni Ye-fan kung matatawa o iyak. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay may pagmamahal, ngunit ang babae ay walang intensyon, nanghihinayang sabi ni Yan Shu. Naiintindihan mo ba talaga? Nagbiro si Ye-fan, maaari pa bang mag-aral ng pag-ibig ang dakilang sage? Napangiti si Yan Shu ng alanganin at ikinaway ang kanyang kamay. Naglabas si Ye-fan ng isang maliit na lumilipad na espada na mababa ang grado at itinurok dito ang bakas ng kanyang layunin sa espada. Aking, kunin mo itong espada. Ibinigay ni Ye-fan ang espada sa undead na kabataan. Habang nasa daan, si Aching ay tahimik at hindi nakipag-usap sa kanila. Gayunpaman, nararamdaman ni Ye-fan ang pagkabalisa at pag-aalala sa mga mata ng binata, at nag-aalala rin siya kay Sylvie. Kinuha ito ni Aching nang may pagtataka. Pakiramdam niya ay kakaiba ang espadang ito, ngunit wala siyang cultivation at hindi niya masabi kung bakit. Kung may panganib, paprotektahan mo ang iyong employer, tama ba? Tanong ni Ye-fan. Siyempre, nangako ako kay Kapitan Sylvie na lalaban ako ng magkasama, tumanggo si Aching. Mabuti, pagkatapos ay tandaan mo na kapag ikaw ay nasa panganib, gamitin ang espadang ito upang lumaban, at huwag mong bitawan ang espadang ito. Hindi ako makagamit ng espada, nakasimangot si Aching. Hindi bale, kung sino man ang gustong manakit sa iyo ay pwede mo namang ihak ng random, di ba? Bagamat medyo nalilito si Aching, tumanggo siya, oo. Natigilan si Yan Shu, Ye-fan, gusto mo bang pumunta?
Huwag kang mag-alala, hanggat ginagawa ni Aching ang sinasabi ko, magiging maayos ka, nakangiting sabi ni Ye Fan. Sa katunayan, ganap na kayang takpan ni Ye Fan ang lugar na ito ng kanyang banal na kahulugan, at sakaling magkaroon ng biglaang krisis, ang kanyang layunin sa espada ay ililipat pabalik. Ngunit kung walang aksidente, ang maliit na lumilipad na espada na ito ay sapat na upang harapin ito. Tulungan mo ang pinuno ng rehimyento, hindi ko alam kung magagawa ko ito ng maayos, ngunit susubukan ko ang aking makakaya, sabi ni Aching. Kung gayon, iiwan ko ito sa iyo. Tinapik ni Ye Fan si Aching sa balikat. Kaagad, tumalon si Ye Fan mula sa kotse, at medyo nasa ilalim lang ng kanyang paa, naging bug zone ng hangin ito at nawala. Sa loob ng sasakyan, tumingin si Yanshu kay Aching na may hawak na maliit na lumilipad na espada, nanlaki ang mga mata at tumutulo ang mga luha. Sa oras na ito, hindi nila napansin na may dalawang Silver Fox Knight sa magkabilang gilid ng kotse. Ang mga miyembro ng, ay nakatingin sa karwahe na may kakaibang mga mata. Kabanata 3957 Trap. Sa isang gilid ng batong puno ng mga marka ng weathering, sumipol ang isang lalaking may asul na goatee at asul na parkupino. Bilang karagdagan sa kanyang mukha, ang lalaki ay may kulay pilak na kulay abo na mga ugat sa buong katawan, tulad ng isang mapa ng puno, na nakatatak sa kanyang katawan. Sa paligid ng kanyang kinalalagyan, mayroong mahigit 100 lalaki at babae na may kakaibang pananamit, naghihintay sa isa't isa. Ang buhangin ay puno ng mga bahid ng dugo at trahedya na patay na mga hayop sa digmaan. Sa mga Silver Fox Knight, si Angie at Hit lang ang natira, na nakagapos ng mga espesyal na lubad na halwang metal. Ang lubad ay lumalaban sa napakaraming puwersa ng chaos, kadalasan ang matalim na talim lamang ang makakapagputol nito. Ang umasa sa kanilang sariling base ng paglilinang upang masira ay katumbas ng pangarap ng isang hanggal. Halatang masama ang pakiramdam ng dalawa, at duguan ang katawan. Si Angie ay nagngangalit pa at nagpupumilit, habang si Hit ay umiiyak na. Kasabay ng tunog ng pagkabasag ng hangin, ang isang warlock na nakaitim na balabal ay nakangiting nagsabi, "Boss, ang babaeng iyon ay talagang dumating ng mag-isa." Ang perlas ng Longmello, paano mo pahihintulutan ang iyong sarili na maging stigmatized? Ano? Tumayo si Lan Zuo at mahinahong tumingin sa papalapit na Silver Dragon Knight. Ang Silver-winged na lumilipad na dragon na lumilipad sa paspusang bilis, ay nalampasan ang distansya ngayon, wala pang isang katlo ng oras. Mga sanggol, dahan-dahan muna siya, utos ni Lan Zuo. Hindi nagtagal, isang mangkukulam na may mga tato sa buong mukha ang kumaway ng mahabang kristal na tungkod. Ang mga particles sa kalangitan ay naging sobrang mabigat at solid, na nagdulot ng malaking pagtutol. Nablock ang flight ni Silver Dragon Sumas at agad na bumagal ang takbo nito. Gumamit ng skeleton magic weapon ang Necromancer sa Black Cape para direktang ipatawag ang 7 patay na war beast sa lupa para maging skeleton monster. Ang 7 higanteng hayop na puno ng enerhiya ng kamatayan ay bumangon sa hangin at hamarang sa harap ni Sylvie. Nang makita ang kanyang kasamahan sa guild na namatay sa trahedya, ang mga mata ni Sylvie ay puno ng pagpatay na layunin. Sumas. Sumisid ng buong bilis. Ibagsak sila. Ang Silver-winged dragon na nakatanggap ng order ay naglabas ng kapangyarihan ng kaguluhan, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng Silverlight armor. Matapos humigpit ang dalawang higanteng pakpak na bakal, ang isa ay marahas na lumusot at naging isang silver meteor. Bang bang bang. Ang higanteng hayop na tinawag ng Necromancer, bagamat makapangyarihan, ay medyo mahina pa rin sa harap ng isang adultong Silver Dragon. Sa paglipad ng mga buto, nakapasok na si Sylvie sa Warlock Formation. Inihagis niya at tinawag ang sibat ng kanyang kabalyero, diretsyong tinusok ang may tato na mukha na mangkukulam na nagpakawala ng mabagal na spell. Ang Lance Warlock Group ay halatang hindi inaasahan na si Sylvie, na puno ng kapangyarihan, ay magiging hindi mapigilan. Nang makita na ang isang tao ay nawala ng sabay-sabay, ang natitirang mga warlock ay medyo nataranta, at ang porma sayon ay nagkagulo. Anong kinatatakutan mo? Nag-iisa lang siya. Tumalon si Lan Zuo sa oras na ito, at ang pilak kulay abong mga linya ng metal sa kanyang katawan ay mabilis na lumawak sa isang metal na baluti. Sa isang kisap mata, nabalot ang buong katawan niya ng makapal na meka, na mahigpit na tinatahi at hindi tinatagusan ng hangin. Nadagdagan din ng meka ang kanyang lakas at bilis, at isang mabilis na impact ang dumating sa likod ni Sylvie. Pabalik-balik na winalis ni Sylvie ang baril, at nahuli ni Lan Zuo gamit ang dalawang kamay. Keng! Matapos ang isang marahas na hampas ng metal, ang baluti ng braso ni Lan Zuo ay natanggal sa ilang mga fragment. Ngunit mabilis na inayos ni Lan Zuo ang armor, at ang 10 metal na baril ng baril ay mabilis na nakondensed sa 10 daliri. 10 magulong enerhiya ang sumambulat mula sa Bar Isles. Agad na umiwas si Sylvie patagilid, sumunod na mabuti si Lan Zuo, at hinabol at winalis ng magulong sinag si Sylvie. Ginamit ni Sylvie ang kanyang high speed para gumalaw at puwersahang pumunta sa likod ni Lan Zuo. Isang putok ang nasaksak, direktang tumama sa vital point ni Lan Zuo. Ngunit talagang nakagawa si Lan Zuo ng 2 jet sa isang bahagi ng kanyang battle armor, at ang mga energy beam na lumabas ay naging dahilan upang maiwasan niya ang pagbaril sa oras.
Si Sylvie ay gumawa ng dalawang magkasunod na pagsalakay sa gilid, ngunit ginamit ni Lan Zuo ang spray ng enerhiya, na pilit na binilisan ang pag-iwas. Hindi lang iyan, habang tumatagal, ang malaking bilang ng mga metal na particle sa hangin ay namuo sa mga paa at katawan ni Lan Zuo. Ang baluti ni Lan Zuo ay lalong hindi nasisira, at ang kanyang katawan ay dumbbell ang laki. Sa kabilang banda, ginamit ni Samus ang kanyang mga pakpak at buntot ng dragon upang patuloy na labanan ang mga pag-atake ng mga warlock na iyon sa antas ng pilak. Sa tamang panahon, ginamit ni Samus ang kanyang matutulis na kuko ng dragon para piliting putulin ang mga metal na lubad sa kanilang dalawa. Angie, Heat, sumakay ka Samus. Nang marinig ang mga salita ni Sylvie, hindi na nagsalita ang dalawa, at nagmamadaling sumampa sa likod ni Samus. Gusto mong tumakbo. Ang mga kamay at katawan ni Lan Zuo ay bumuo ng higit sa 100 ng malalaking kalibre ng baril, direktang nakatutok sa malaking katawan ni Samus. Nang makitang hindi na maiiwasan ang 12 ng mga malalaking kalibre ng chaotic energy na mga kanyan, nabalisa din si Samus at nanginginig. Sa sandaling ito, ang asul na kristal na prosthetic na mata ni Sylvie ay naglabas ng malabong asul na halo. Ang isang espesyal na magulong alon ng enerhiya ay kumalat sa pamamagitan ng artificial na mata kasama siya bilang sentro. Boom boom boom. Kasabay ng paglabas ng 12 ng mga kanyan ng enerhiya, hindi lumitaw ang orihinal na naisip na pamimilit na may mataas na enerhiya. Ang konsentrasyon ng magulong mga particle ay natunaw sa isang iglap. Ang diluted na chaos energy cannon ay tumama kay Samus, at hindi na nito nagawang basagin ang depensa, ni hindi nasaktan o makati. Hindi lang iyon, ang katawan ni Lan Zuo ay tila lumubog sa ilang kumunoy, mabilis na lumubog. Nang samantalahin ang pagkakataon, tumalon si Sylvie at tumalon sa likod ni Samus. Fair na. Nang malapit nang umalis si Sylvie matapos iligtas ang mga tao, may likas na lamig sa kanyang likuran. Saksakin. Isang punyal ang napunit sa isa sa hamstrings ni Sylvie. Napasigaw si Sylvie sa sakit, ang kanyang mga paa ay hindi matatag, at siya ay nahulog mula kay Samus. Kuya Angie, anong ginagawa mo? Tumingin sa likod si Hit, nagulat. Sa malungkot na mukha, sinipa ni Angie si Hit ng walang anumang kalokohan, sinipa si Hit mula sa likod ng dragon. Napaungol si Samus sa sakit, ang kaliskis ng dragon ay tinusok ng punyal ni Angie, at lumabas ang dugo. Nagdagsaan ang mga warlock, sinamantala ang pagkakataong nasugatan si Samus, nagsalita ng iba't ibang spell at lubad para kontrolin ang lumilipad na dragon. Tiyak na totoo ang one-on-one ni Samus, ngunit sa sandaling ito ay hindi niya magawang makalaya. At sa sandaling nahulog si Sylvie sa buhangin, si Lan Zuo ay nakarating na sa kanyang harapan. Gumamit si Lan Zuo ng malaking nguso para pantirya ang magandang mukha ng babaeng kabalyero na ayaw at naguguluhan. Buti na lang, may nagsabi sa akin ng maaga na mayroon kang isang malalim na katotohanan, sa iyong mga kamay, kung hindi. Talagang tumakas ka. Inihayag ni Lan Zuo ang kanyang mukha, na may mapaglaro at masamang ngiti. Angie, pinagtaksilan mo pala kami. Tiningnan ni Sylvie ang deputy head na hindi man lang nasugatan, at napagtanto na siya ay nalinlang ng isang mapait na palabas. Sylvie, hindi mo ako masisisi dito. Naniniwala ka talaga na ngayon mo lang nakilala ang time maze. Mukhang proud si Angie, kung alam kong malaki ang tiwala mo sa akin, hindi ko na kailangang mag-alala. Isang kapatid na Gia, huwag mo akong saktan. Ako, lagi kitang iginagalang. Nakita ni Siter na hindi maganda ang sitwasyon at nagmamadaling nagmakaawa. Shut up, stupid. Sinipa ni Angie ang naulilang heater. Duguan ang mga mata ni Sylvie, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit napakadaling napatay ang kanyang grupo ng mga pangunahing kasamahan na may mahusay na kapangyarihang panlaban. Malinaw, si Angie ay nagplano laban sa kanila sa kanilang likuran, at dinala sila sa isang bitag sa simula pa lang. Bakit, hindi naman siguro masama ang pakikitungo ko sa iyo, bakit mo pinagtaksilan ng Silver Fox? Naguguluhan si Sylvie. Bakas sa mga mata ni Angie ang paghamak, bakit? Kung sasabihin ko, masisisi lang kita, may mabuting kapatid, ka, at salamat sa kanya, ipaalam mo sa akin. Anong klaseng kalapit ang mababa ang lipad mo? Nang marinig ito, walang dugo ang mukha ni Sylvie at puno ang mga mata nito. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Hit. Kabanata 3958 Live. Nagulat din si Hit, pero mabilis siyang umiling. Hindi. Ate, wala akong sinabi. Haha, tanga, nakalimutan mo na ba ang kausap mo sa akin noong lasing ka? Ngumisi si Angie, dapat ko bang ipaalala sa akin? Noong gabing iyon, kinausap mo ako, Tan, T, Ke. Nang marinig ang bulaklak, tuluyang bumagsak ang mga luha ni Sylvie. Hit, ikaw, bakit mo ginawa ito sa akin? Tumawa si Lan Zuo at sinabing, ang perlas ni Long Melo. Ikaw ay, tawa ng tawa. I think it's a Long Melo slot. Boss, kung ang balitang ito ay ibebenta sa iba't ibang media sa Shanghai, ito ay tinatansya na ito ay magiging mga headline sa harap ng pahina at kikita ng malaking pera. Hoy, iyong mga aristokratikong bata na humabol sa asong ito noon, natatakot akong iluwan nila ito sa pagkasuklim. Sino ang mag-aakala na, hindi tinatanggap ang pagtugis ng mga tao, ang dalisay at malinis na Sylvie ay naging isang bulok na bulaklak at isang willow. Isang grupo ng mga Lanzi Warlock ang nagbigay ng masasamang panunuya. Ang mga salitang ito, tulad ng hindi mabilang na matutulis na kutsilyo, ay tumusok sa puso ni Sylvie.
Namumula ang mukha ni Sylvie, at paralisado ang buong katawan. Ang sugat sa ilalim ng paa ay 100 beses na mas masakit kaysa sa trauma sa puso. Na-realize din ni Hit na namiss niya talaga ang bibig niya. Hindi ko sinasadya. Ilang taon na akong nagtago ng sikreto sa'yo, tama na. Hindi naman sinasadya ni Hit na magsisi. Kuya Angie, I'm all for you. Matagal ko nang iniisip na hindi karapat-dapat ang kapatid ko na maging pinuno ng regiment, kaya susunod na lang ako sa iyo, please let me go. Go. Layo. Sayang. Sip-ain palayo. Matagal nang walang negosyo ang Silver Fox Knights. Sa hinaharap, si Longmello at Shibao ay si Lord Lanzuo, ang mundo ng Lanzi Guild. Sumaludo si Angie kay Lanzuo, handa akong tretuhin si Lanzuo. Kamahalan, tama ang ulo ng kabayo. Maganda ang ginawa mo, ikaw na ang bahala sa negosyo ni Longmello sa hinaharap. Tinapik ni Lanzuo ang noo ni Angie gamit ang kanyang malaking kamay na bakal. Nang inag si Angie at ngumiti ng may pasasalamat, salamat, Lord Lanzuo. Bakit, Angie, sulit ba para sa iyo na maging isang taksil ng labis? Maluha-luha na tanong ni Sylvie, Beach, kasalanan mo ang lahat. Originally, kahit nakalapitang mababa ang lipad mo, pagkatapos ng mga taon ng pag-ibig, tiniis ko ito. Ngunit ngayon ay lalo kang sumusobra, isang tansong tao. Lahat sila ay kasama sa guild ng basta-basta. Para sa may apelidong Ye, sineseryoso mo ba ako bilang representante na pinuno? Hindi. Malaki ang binayaran ko para sa Silver Fox Knights, ngunit tinatreto mo ako bilang isang random na tao. Inabando ng subordinate. Murang bastard si Mingmang, pero buong araw siyang nagsusuot ng banal na diyosa, nakakadiri. Basta ilang beses mo akong masunurin, paano ako magiging walang puso? Binenta mo. Nadurog ang puso ni Sylvie, akala ko, magkasama tayo, mga kasama, kayo talaga, haha. Kapitan Sylvie, hindi mo masisisi si Angie. Gumamit si Lanzuo ng isang ang malaking kamay na bakal ay kinurot ang mukha ni Sylvie na maaaring masira sa pamamagitan ng pag-ihip ng mga bala ay tila madudurog anumang oras. Kahit na hindi ito ang aming Lance Warlock Group, may iba pang mga kumpanya na magpapabagsak sa iyo. Higit pa rito, ang iyong Silver Fox Knights ay bababa na, at ito ay 1 oras bago ka mag-disband. Ikaw ang pinuno ng grupo, at ito ay mas mahusay kaysa sa akin. Nagmamadaling nambola si Angie, matalino si Lord Lanzuo, sinabi ko kaninang hindi maaaring hawakan ang ganitong uri ng komisyon. Sinabi ni Lanzuo na may masamang ngiti, Sylvie, bibigyan kita ng pagkakataon, kung gusto mong mabuhay. Habarin mo muna ang iyong damit, bagamat madumi ka, maaari ka pa ring maglaro ng basta-basta. Oo. Wishful thinking, pumatay kung gusto mong pumatay, puno ng determinasyon ang mga mata ni Sylvie, at kasabay nito ay lihim niyang inipon ang kanyang lakas, na nagbabalak na lumaban hanggang kamatayan. Sigurado ka ba? Paano ang kapatid mo? Bago pa matapos magsalita si Lanzuo, binaril na ng isang spearman ang paa ni Hit. Nanginginig sa takot si Hit habang nakadikit ang itim ng uso sa kanyang noo. Ate, ay pangako mo lang sa kanila. Ayoko pang mamatay. Tama. Lalaki ka, paano ka naging duwag? Duwag ako. Bagay ba ako? Hindi ako kasing galing mo simula bata pa ako. Sumigaw si Hyter, ate, alam kong ikinalulungkot kita. Pero ganyan ka naman paano kung sa kanila ka matulog? Ang kapatid mo, gusto ko pang mabuhay. Nang marinig ang mga salitang ito, naramdaman ni Sylvie na umiikot ang mundo, na parang hihimatayin na siya. May sense talaga. Tumawa si Lanzuo at ang iba pa, Hit ang pangalan mo. Gusto kita, napakawalan GM mo. Salamat, Lord Lanzuo, sa iyong papuri. Si Hit ay agad na nagsimulang yumuko, kumaway ang kanyang buntot at humingi ng awa. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mata ni Sylvie ay puno ng kawalan ng pag-asa, na parabang ang mundo ay madilim. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang nagawang mali. Dala ang isang mabigat na nakaraan, siya ay naglilinang ng husto, nag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki, at nagtatag ng isang guild. Kahit na may mga galos, hindi siya sumuko sa sarili, ngunit bakit ganito ang pakikitungo sa kanya ng Diyos? Longmellow's Pearl, limitado ang pasensya ko. Aalisin mo ba ito, o panuurin mo ang pagkamatay ng iyong kapatid? Si Lanzuo ay may matagumpay na ngiti sa kanyang mukha, na parabang nanunukso siya ng isang aso. May balls sa ulo ni Sylvie, lahat ng kanyang iniisip ay kulay abo, at ito ay isang gulo. Sa sandaling ito, isang boses ang direktang pumasok sa isip ni Sylvie. Ikaw at ang iyong kapatid, isa lang ang aking iniligtas, ikaw ang pumili. Isang flash ng pagkabigla ang sumilay sa madilim na mga mata ni Sylvie. Ikaw fan. How could you? Huwag na kayong magtanong, limitado lang ang pasensya ko kapag pumipili. Si Yefan ay nakatayo sa itaas sa kalangitan, tahimik na tinatanaw ang lahat, at nagpatuloy sa pagpapadala. Nanginginig ang malambot na katawan ni Sylvie. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang may paraan talaga si Yefan para iligtas sila rito. Ngunit, kailangan niyang pumili sa pagitan niya at ng kanyang nakababatang kapatid. Ate, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Tulungan mo ako. Pakiusap. Hiniling ni Mama na alagaan mo ako bago siya umalis, nakalimutan mo ba? Naramdaman ni Hit na palapit ng palapit ang busel ng baril, at sa sobrang takot ay gusto niyang umihi. Nang marinig ang sigaw na ito, sinaksak ang puso ni Sylvie. Parang may kung ano, sa kaibuturan ng kanyang puso, na tuluyang nadurog.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata, bumagsak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ako, gusto kong mabuhay. Gusto kong mabuhay. Nang marinig ang babaeng sumisigaw ng sobrang hysterically, mukhang kainahinala si Lan Zuo sa gilid. Bitch, anong sinisigaw mo? Hindi ka aalis, tutulungan kita. Sabi ni Lan Zuo, hawak ang ulo ni Sylvie gamit ang isang kamay, at tinanggal ang armor nito gamit ang isa. Biglaan, isang figure ang nahulog mula sa langit. Ang isang paa ay direktang tumapak sa ulo ni Lan Zuo. Keng! Ang heavy metal na helmet ay direktang nabasag ng isang paa. Keng keng keng, na sinundan ng sunod-sunod na tunog ng pag-crack ng metal, ang buong set ng heavy metal battle armor ni Lan Zuo ay hindi inaasahang natapakan ng nakakatakot na puwersa, sumabog at gumuho. Naipit ang dugo mula sa armor, at maging ang makapangyarihang armor ay nadurog, hindi pa banggitin ang katawan ni Lan Zuo. Sa isang kisap mata, si Lan Zuo, na hindi pa rin magagapi ngayon, ay nagkaroon ng sirang ulo na isiniksik sa kanyang ibabang tiyan. Sa sandali ng kamatayan, hindi malinaw na nakita ni Lan Zuo kung sino ang Year-Okon siya hanggang mamatay. Hanggang sa napuno ng bahid ng dugo ang hangin ay nagising ang buong grupo ng Lance Warlocks mula sa malaking pagkabigla. Ang regiment, ang pinuno ng regiment. Ang sigaw ng mga warlock. Naramdaman ni Sylvie na lumuwag ang malaking kamay na bakal na nakahawak sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tumangala sa lalaking may maaliwalas na mukha sa kanyang harapan. Pagtingin pa lang dito, parang guguho na siya. Kabanata 3959 na paano ka tinatrato ng kapatid ko. Bagamat naiintindihan ni Sylvie na hindi pangkaraniwan ang lakas ni Ye Fan, ang nakita niya sa kanyang harapan ay lampas sa kanyang imahinasyon. Gaano kabanal ang taong ito? Bakit ikaw? Hindi. Imposible, halimaw ka ba? Ang mukha ni Angia ay kasing puti ng isang piraso ng papel, at ang Reyna Kang ay umatras sa takot. Natakot din si Hit ng ilang sandali, na naprovoke niya ang isang mapangahas na lalaki, at hindi siya pinagkamali na matalo. Dapat mong malaman na si Lan Zuo ay isang heavy mecha warlock, at ang kanyang depensa ay kabilang sa nangungunang sa iba't ibang propesyon. Kasama ang cultivation base ng Golden Three, sa buong Sun Sea, walang masyadong malalakas na tao na makakalaban sa kanya ng direkta. Hindi banggitin. Patayin si Lan Zuo sa isang sipa. Kung hindi mo ito nakita ng iyong sariling mga mata, lahat ng nasa eksena ay hindi nang ahas na managinip. Tumingin si Ye Fan kay Sylvie at walang pakialam na nagtanong, kaya mo pa bang tumayo? Natigilan sandali si Sylvie sa kahinawakan ng sibat at dahan-daang bumangon. Salamat, Ye Fan. Nanginginig ang boses niya, pataas at pababa, puno ng pinipigilang emosyon at kailangan ng vent. Natupad ko na ang aking pangako. Susunod, magagawa mo ito sa iyong sarili, sabi ni Ye Fan. Natural na alam ni Sylvie kung ano ang ibig sabihin nito, at isang kahangahangang layunin at galit ang bumungad sa kanyang malamlam na mga mata. Ang figure ng babaeng kabalyero ay parang gintong galit na dragon, ang after image ay masyadong mabilis para makuha, at direktang pinatay nito ang ilang warlock sa paligid ni Somas. Wala na si Lan Zuo, at hindi napigilan ng natitirang grupo ng mga silver level na warlock si Sylvie, na galit na galit. Nang ang sibat ay tumawid sa dilaw na buhangin, ang anino ng sibat at buhangin ng gamulo sa paningin. Ang maayos na pag-atake, tulad ng mercury na bumubuhos sa lupa, ay humantong sa mga alon ng pag-atake. Habang naputol ang spell na kumokontrol kay Somas, muling pinasakay ni Sylvie ang kanyang silver dragon at naglunsad ng pangangaso para sa mga warlock sa audience. Isang grupo ng mga miyembro ng Lance Warlock na nawala ang kanilang mga gulugod ay nilaslas ni Sylvie sa ilalim ng dragon sa mga pagsabog ng pagluluksa. Ang buong proseso ay talagang tumatagal ng halos 1 minuto. Hindi na gumawa ng isa pang hakbang si Ye Fan, dahil hindi ito kailangan, at tiyak na gustong ipaghiganti ni Sylvie ang kanyang mga kasama gamit ang sarili niyang mga kamay. Nang bumagsak ang huling necromancer, namumula na ang mata ni Sylvie na puno ng dugo. Ate, muling natakot si Hyter, at saka pinilit na ngumiti ng may kasiyahan, okay ka lang. Ako. Hindi na ako mangangahas na galitin ka muli. Sa pagkakataong ito ay nalinlang din ako ni Angia. Biglang hinawakan ni Angia ang leeg ni Hit mula sa likuran, at tinutok ang pilak na punyal sa templo ni Hit. Na may mukha ng gulat at nakonsensya, sinabi niya, Sylvie. Bitawan mo ako, at hahayaan kong mabuhay ang iyong kapatid. Angie, anong ginagawa mo? Hindi ka lumuhad at umamin sa kapatid ko. Sinabi, sa tingin mo ba ay makakatakas ka pa? Shut up! Idiot ka! Umungol si Angia, puno ng kalungkutan ang mukha, kung magsasalita ka pa, papatayin kita, at ililibing kasama ko. Muli siyang nagsumamo, ate, ikaw, pabayaan mo na lang si Angia, hindi na kailangang kitiliin ang buhay ko para patayin siya. Puno ng pamumula ang mga mata ni Sylvie, at humakbang siya palapit kay Angia. Huwag kang pumunta dito. Sa tingin mo ba hindi ko talaga siya matatakasan? Ako ay isang taksil, handa akong mamatay, hindi ako takot sa kamatayan. Pero ito lang ang kapatid mo, may puso ka bang hayaan siyang mamatay? Ang punyal sa kamay ni Angia ay tumusok na sa anit ni Hit. Ate, huwag kang pumunta dito. Papatayin niya talaga ako. Natakot na si Hyter na umihi, umikot ang ekspresyon, nakalimutan mo na ba ang namatay mong magulang? Gusto nilang magkapatid tayong umasa sa isa't isa, huwag mo akong iwan. Nang marinig ang ama at ina, nahihirapan ang mukha ni Sylvie. Hit, paano ka tinatrato ng kapatid ko?
Tanong ni Sylvie sa mahinang boses. Okay, mabuti. Ikaw ang pinakamagandang kapatid sa mundo. Kaya, ate, iligtas mo ako. Mabilis na nambobola ni Heath. Kung gayon, minsan mo ring tinatrato ang iyong nakatatandang kapatid na babae. Bago pa makapag-react si Heath, humakbang na si Sylvie at naging Golden Ray. Paft! Dumaan ang Silver Gray na sibat sa puso ni Heath at diretsyong tumusok sa likod ni Angia. Si Heath ay samuka ng dugo at iniyuko ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala. Beach! Ngumisi din si Angia. Nang si Angia ay sapilitang takasan, ang sibat sa kanyang puso ay sumambulat na may marahas na puwersa ng kaguluhan. Ang kalahati ng kanilang mga katawan ay direktang pinabuga ng napakalaking puwersa ng kaguluhan, at sila ay napatay sa lugar. Muling tumahimik ang madugong buhangin. Binitawan ni Sylvie ang sibat, lumuhod sa lupa, tinakpan ang mukha, patuloy ang pagpatak ng luha. Alam ng Silver Dragon na si Samas ang sakit at pagdurusa ng amo sa oras na ito, at tahimik na gumamit ng mga pakpak ng dragon upang protektahan siya mula sa hangin at buhangin. Maya-maya ay parang nakahinga na si Sylvie at tinapik-tapik ni Sylvie si Samas. Ayos lang ako, salamat. Tumayo si Sylvie at tumingin kay Ye Fan nang may pagtataka. Ikaw Fan, sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na hindi ako nandito para saktan ka, sabi ni Ye Fan. Natigilan si Sylvia, at saka mapait na ngumiti, oo, kahit magdamag ako araw at gabi, paano ko talaga makikilala ang isa't isa, sapat na ang alam kong iniligtas mo ako. Huwag mo akong sisihin, pinipilit kang pumili. Nakangiting tanong ni Ye Fan. Umiling si Sylvie, hindi mo ako pinilit, ako mismo ang pumili, pinilit mo lang ako. Alam niya sa kanyang puso na kung hindi siya gagawa ng ganoong pagpipilian, habang buhay siyang makukulong at mahihirapan siyang magpatuloy. Ulo. Sa oras na ito, nakasakay si Kunchi sa isang war beast, at matagal na itong natapos. Nang makita niya ang malupit na eksena sa eksena, natigilan ang buong tao. Ikaw Fan. Ikaw. Bakit ka nandito? Ano? Nangyari? Tahimik na pinunasan ni Sylvia ang kanyang mga luha, tuwang-tuwa, at nagtanong, Conky, nasaan ang iba? Halika rito, pinuno ng rehimyento. Napatay mo ba ang lahat ng mga taong ito? Pinaghiganti mo lahat. Namumula ang mga mata ni Kunchi. Walang oras si Sylvie para magpaliwanag, kailangan nating bumalik sa lalong madaling panahon. Traidor si Angie, walang kasiguraduhan na may iba pang traidor sa guild. Delikado na ngayon si Yan Lao. Ano? Ang deputy head ay isang traidor. Hindi katakataka na ang ruta natin ay malantad, galit na tinapik ni Kunchi ang kanyang noo, napupuot lamang sa kanyang sarili sa pagtakbo ng walang kabuluhan. Huwag mag-alala, ayos lang si Yan Shu, pinuprotektahan siya ni Aching, sabi ni Ye Fan. Aching. Ye Fan, sobra mo talaga siyang pinahahalagahan. Bagamat hindi masama ang undead, kahit sino sa pangunahing puwersa ng ating guild ay kayang durugan siya ng kapangyarihan ng kaguluhan. Nagmamadaling sinabi ni Kunchi, ulo, mabilis ka. Bumalik ka muna, at susunod ako sa lalong madaling panahon. Hindi gaanong nagsalita si Sylvie, sakay kay Samas, nagmamadaling bumalik sa sasakyan ni Yan Shu. Pagbalik niya sa team, nakita niyang dalawang bangkay ang nahulog sa eksena. At ang bangkay ay namatay sa isang kahabag-habag na kalagayan, na parang tinadtad hanggang mamatay ng isang random na espada. Ngunit, sila ang dalawang pangunahing miyembro ng sarili kong guild. Captain, bumalik ka na. Gulat na gulat ang natitirang ilang kasama. Tumingin si Sylvie sa suspension car, bumukas ang hatch, at inilabas ni Yan Shu ang kanyang ulo. Head Sylvie, okay ka lang ba? Tanong ni Yan Shu na may pag-aalala. Kuya Yan, anong nangyari? Nagtatakang tanong ni Sylvie. Si Yan Shu ay may kakaiba ring hitsura sa kanyang mukha, at itinuro ang labas ng kotse, may hawak na maliit na mahabang espada at tulala na nakatayo doon. Ngayon lang parang nakatalikod sa kanila ang dalawang knight. Bigla nilang binuksan ang pinto ng kotse at pinatay ako. Bilang resulta, pinrotektahan ako ni Aching. Ano? Pinatay sila ni Ching. Natigilan si Sylvie. Tama si Ye Fan, ngunit kailan naging napakalakas ni Aching. Kabanata 3960 Qingming. Kapitan, huwag maniwala, nasaksihan natin ito ng ating mga mata. Ang natitirang mga miyembro ng grupo ay malinaw na inilarawan ang kapana-panabik na eksena na nangyari ngayon. Tahimik na binuksan ng dalawang taksil ang lumulutang na pinto ng sasakyan habang ang iba ay hindi pinapansin. Tutusukan ng isa sa kanila ng sibat ang ulo ni Yan Shu, at si Aching, na marahas na nasa tabi niya, ay diretsyong nilaslas ng espada. Hindi inaasahan ng taksil na ang kanyang sibat na nakakabit sa kapangyarihan ng kaguluhan ay naputol. Nang makita ito, nagmamadaling lumabas ng sasakyan si Aching at nakipag-away sa kanilang dalawa. Gusto ng dalawang traidor na gamitin ang kanilang cultivation para durugan si Aching, ngunit humawak si Aching ng mahabang espada at nilaslas sila. Hindi naisip ng dalawa na walang silbi ang kanilang pagtatanim, at ang espada sa kamay ni Aching ay napakalakas kaya nabasag nito ang lahat ng kanilang mga sandata at baluti. Ang dalawa na napagtanto na ang sitwasyon ay hindi maganda, huli na upang subukang tumakas, at sila ay namatay. Aking, sino ang nagbigay sa iyo ng espada sa iyong kamay? Natuklasan kaagad ni Sylvie ang pinakabuod ng problema. Si Mr. Ye, sagot ni Aching sa mahinang boses, na may komplikadong mga mata. Pwede mo ba akong tingnan? Tanong ni Sylvie.
Nag-alinlangan si Aching, ngunit ibinigay ito kay Sylvie. Kinuha ni Sylvie ang espada at tinitigan ito saglit, ngunit nakita niyang walang kakaiba dito. Captain, huwag masyadong tumingin, ang espada na iyon ay hindi mataas ang grado at ang material ay karaniwan. Ito ay talagang isang impyerno. Oo, siguro ang dalawang Tridor na iyon ay hinahamak ang kapangyarihan ng undead. Hindi talaga ito nilingon ni Sylvie. Kung may nangyaring mali, kailangan niyang ibalik ang espada kay Aching. Salamat sa pagprotekta kay Old Yan. Umiling si Aching, oo, miyembro din ako ng Silver Fox. Matapos marinig ito, lumapit din ang mga natitirang miyembro para pasalamatan si Aching at tinapik siya. Balikat. Pagkatapos ng insidenteng ito, nakuha din ni Aching ang kanilang pag-aproba. Sa katunayan, naiintindihan mismo ni Aching na ang espada ay iba na ngayon kaysa sa ngayon. Noong ginamit niya ang espadang ito ngayon, katutubo niyang naramdaman na ang espada ay may mapangwasak na kapangyarihan. Kahit anong gamit ng dalawa pa, laslas lang pataas, nakakamatay ang espada. Ngunit nang matapos niyang patayin ang dalawa, unti-unting nawala ang kapangyarihan sa espada. Gayunpaman, hindi nang ahas si Aching na magsabi pa, pagkatapos ng lahat, maaaring may kinalaman ito sa sekreto ni Yefan. Pagkatapos ay pinangunahan ni Sylvie ang mga tao pabalik sa lugar kung saan namatay ang kanyang kasama sa labanan. Matapos kolektahin ang mga buto ng mga miyembro ng Silver Fox Knights, plano kong bumalik at ilibing muli ang mga ito. Bagamat ang Lance Warlock Group ay muntik nang maalis, ang Silver Fox ay nawalan din ng karamihan sa pangunahing puwersa nito. Sa kalungkutan, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Ang natitirang mga miyembro tulad ni Kun Chi ay hindi nadismaya sa kinabukasan ng guild. Pagkatapos ng lahat, tinalo ni Sylvie ang Lance Warlocks, sapat na upang itaas ang kanyang prestihiyo sa isang hindi pa nagagawang taas. Alam nila na hanggat na kumpleto nila ang malaking komisyon na ito at muling bumalik sa Longmelo, mas lalakas ang Silver Fox Knights. Si Sylvie lang ang nakakaalam na nalampasan niya ang mga paghihirap sa pagkakataong ito dahil lamang sa pag-iral ni Yefan, ang espada, ibalik ito sa iyo. Sa kotse, magalang na ibinigay ni Aching ang espada kay Yefan. Sa hindi nakikita, nakumbinsi siya sa hindi maarok na lalim ni Yefan. Tinatanggap din si Yefan, ang batang ito ay hindi karapat-dapat para sa kanya na talagang mamigay ng espada. Ano ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong ni Yefan. Nagtaka si Aching, nagtatanong ka, ano ang pakiramdam ng pumatay? Umiling si Yefan, ano ang pakiramdam ng magkaroon ng kapangyarihan? Natigilan si Aching. Mula nang maalala niya, siya ay nahihirapan sa ilalim at kinukutya at iniinsulto. Ang kabaitan, dignidad, at pagmamahal na maaaring makuha ng iba ng basta-basta. Kahit anong pilit niya, ito ay magiging walang kabuluhan. Ngunit ngayon, hawak ang espadang ito, tila siya ay isinilang na muli. Maging ang mga Silver Adventurers na minamaliit siya tuwing weekdays ay nagpasalamat sa kanya at nagkusa na tapikin siya sa balikat. Kapangyarihan, iyan ang pagbabagong dulot ng kapangyarihan. Mahigpit na kinuyam ni Aching ang kanyang mga kamay, at hindi mapigilan ang kanyang katawan na manginig. Ako, inaasahan ko ito, ngunit hindi ito sa akin kung tutuusin. Nang marinig ito, ngumiti si Yefan, hindi mo ito pagmamayari sa ngayon, hindi ibig sabihin na wala ka nito sa hinaharap. Sa hinaharap. Mapait na umiling si Aching, ako ay isang undead, at hindi ako maaaring magtanim ayon sa kalikasan. Sinabi ni Yefan, sa aking bayan, mayroong isang lahi na tinatawag na inorganic matter, na isinilang na walang kaluluwa, at ni walang anumang katangian sa buhay. Para silang material ng sasakyan na ito, ang buhangin sa lupa ay parang buhangin sa lupa. Kung walang komunikasyon, hindi mo malalaman na sila ay buhay. Ngunit kahit na gayon, sila ay nakabuo ng kanilang sariling sibilisasyon at naging makapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang sariling mga natatanging pamamaraan. Natigilan si Aching, at ganoong lahi. Oo, sabi ni Yanshu, nabasa ko sa mga libro na hindi lahat ng lahi ay ipinanganak na may kaluluwa, at ang buhay ay umiiral sa maraming paraan, at ito ay hindi basta-basta tinukoy ng bagay at enerhiya. Nang marinig ang sinabi ng mga dakilang pantas, hindi na nag-alinlangan si Aching. Kaya, totoo na hindi lahat ng lahi ay may kaluluwa. Bulong ni Aching. Sinabi ni Yefan, kaya, bilang isang undead, walang pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababa. Kung anong klase kang tao ang magiging desisyon mo, hindi desisyon ng iba. Katulad nito, kung maaari mong linangin o hindi ay hindi isang problema. Ang mundo ang may huling say, at ito ay nakasalalay sa iyo, kung mayroon kang kalooban na maging mas malakas. Kung talagang gusto mong ipaghiganti ang iyong adoptive father, kailangan mong pag-isipang mabuti kung ano ang maaari mong gawin sa halip na mamatay ng walang kabuluhan. Nagulat si Aching, ibinaba ang kanyang ulo, at bumulong sa sarili, ano ang magagawa ko? Si Yanshu, na nasa gilid, ay tumingin kay Aching, at pagkatapos ay kay Yefan, nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, nakangiting sinabi ni Yanshu, pag-usapan natin ito, kailangan kong pasalamatan si Aching sa pagliligtas ng aking buhay ngayon. Aching, ikaw ang aking tagapagligtas. Hindi, salamat lang kay Mr. Ye, umiling si Aching. Pero ikaw talaga ang nagsumikap para sa akin. Tanong ni Yanshu Xiao, ito ay isang benefactor, ngunit hindi ko pa alam. Ano ang iyong buong pangalan? Wala akong pangalan.
Nang matagpuan ako ng adoptive father ko, iisa lang ang tatak na may dalawang karakter, pero green lang ang nakikilala niya, kaya tinawag niya akong Aching. Na-curious si Yanshu, anong klaseng brand? Maingat na kinuha ni Aching mula sa kanyang bulsa. Iyon ay isang asul-itim na pabilog na metal na karatula na may ilang kakaibang pattern dito. Ayan na. Matapos itong kunin ni Yanshu, maingat niyang kinilala ito sa pamamagitan ng pag-aalalang tingin sa kanyang mga mata. Ang dalawang salita sa itaas ay Qingming. Kung tama ang pagkakaalala ko, ito ay ang pangalan ng isang madilim na organisasyon na tinatawag na Qingming Sect, na nawala. Hindi nakaimik si Ye Fan, alam mo talaga ang lahat. Alam mo ba, sektang Qingming, madilim na organisasyon. Anong ibig mong sabihin? Tuwang-tuwa si Qing. Yanshu daw, ang mga madilim na organisasyon sa pangkalahatan ay naniniwala sa ilang masasamang samahan ng mga Diyos. Hindi lahat sila ay masasamang tao, ngunit sila ay itinatakwil ng mga mananampalataya ng Panginoong Diyos, kaya lahat sila ay nakikibahagi sa mga aktibidad sa ilalim ng lupa. Tungkol sa Qingming Sect na ito, ako ay nasa ilan lamang na nakita ko ito sa lumang dossier ng Dest Alliance, at ito ay ganap na tahimik mahigit 10 taon na ang nakalipas. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.